Magiging maulan daw sa mga susunod na araw at para po bigyan tayo ng dagdag na detalye tungkol sa lagay ng panahon, makakausap po natin ang weather forecaster ng Pag-asa na si Ginoong Samuel Duran. Magandang gabi po, Ginoong Duran. Yes, good evening din po kasama Gigi. Opo, meron po kayong minomonitor na active low pressure area. Ano po, gaano po kalaki ang chance na maging bagyo po ito? Ito pong active low pressure area natin, kanina pong alas 2 ng hapon ay nasa layong 890 kilometers east ng Boronga and Eastern Samar. So within 24 to 48 hours ay inaasahan po natin na magiging ganap na bagyo ito. Opo, at ano po inaasahan na maging epekto nito sa atin, partikular po dito sa Metro Manila? Within 24 to 48 hours po, pagka naging ganap na po itong bagyo, lalapit po ito dito po sa may bandang eastern po ng Luzon at ma-enhance niya po yung tinatawag nating habagat na magbibigay naman po ng paulan dito po sa may western section ng Luzon, particular din po sa Metro Manila. Kung sakasakali po, ano po yung specifically mga lugar sa may eastern Luzon na maaari pong tahakin o maapektuhan po nitong bagyo? Dito po sa mga probinsya ng Isabela, Cagayan, Aurora at saka Quezon po. At mga hanggang kailan po mararanasan o ilang mga araw ito pong maulang panahong ito? Pagka ito po ang lumapit, itong tinatawag nating magiging bagyo ay dito po sa mga araw po ng Thursday ay lalapit po ito dito po sa may eastern po ng Luzon, mag-expect po tayo ng mga pag-ulan. Opo, at ano pong paalala nyo sa mga kababayan natin na maaari pong maapektuhan, yung sigurado po kayo na maaaring daanan ng bagyong yan? Although ito pong tinatawag natin magiging bagyo, hindi naman po nagpapakita na maglalandfall. Although mag-expect po tayo na magtataas ng signal kung lalapit po, ay ito pong eastern section po ng northern at central Luzon po. Opo, at itong mga nakalipas na araw, talaga sunod-sunod yung sama ng panahon. Maliban po dito sa minomonitor yung pinag-uusapan natin, meron na ho ba itong kadikit agad o kabuntot na sama ng panahon? Sa mga sandaling ito, Gigi, itong active low pressure area pa lang ang ating binabantayan. So sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, meron din po mga maliliit po na mga vortices, pero sa ngayon po itong active low pressure area pa lang po ang ating binabantayan. Opo, maraming pong salamat, Ginoong Samuel Duran, weather forecaster ng Pag-asa.